Chow Dan Fiying PB 4.0. I don't know kung nakita nyo na ba yung unang video ko dito, first impression ko, pero ito ay binili ko ng sarili kong pera and this is my unbiased review. Honest review. So kung ayaw nyong tingnan yung buong review, ito yung masasabi ko sa sapatos na to. Kung meron man akong pera ngayon, bibilhin ko to ulit. Ganun ako ka-impress sa sapatos na to. Although yun nga, yung sinabi ko, pagdating sa build quality, hindi siya ganun kapulido kasi yung first impression ko na ginawa kong video dito is meron siyang mga tahi na hindi ko masyadong nagustuhan at merong dikit na hindi rin ganun kapulido. Pero minimal lang naman. So other than that, mostly positive na. So simulan muna natin sa specs. So ang sapatos na to is size 11. Ang timbang niya is 235 grams. So relatively magaan na rin siya. Sa size 8 nito, I think around 190 grams lang. Tapos yung stock height niya is 34 mm sa likod. Sa harap is 27 mm. So ang heel to toe drop niya is 7 mm. Tapos yung upper material niya, jacquard, manipis lang. Actually, since this is a race day shoe, mag-expect na tayo na yung upper material niya medyo manipis lang, strip down lang kasi mas pinagaan to na sapatos. So yun nga, breathable siya, manipis, pero hindi ito yung tipo ng manipis na madaling mapunit. Yung structure sa toe box niya, minimal lang din para lang mabigyan ng hugis. Tapos meron siyang mga overlay dyan, tapos dito. Tapos yung tongue area niya, manipis lang din, tapos merong dalawang butas. Ayan, merong dalawang butas. Material na gamit nila is parang suede or parang leather. Mapapansin din natin na meron siyang mga extra lacing holes. Ayan. Sa likod naman, yun nga, minimal lang yung structure, hindi ganun katigas dito sa heel part. Tapos yung padding niya, manipis lang din. Itong lace niya, extra na to. Bale, yung original talaga is manipis lang. Pinalitan ko nitong serrated. Kasama din ito sa mabibili nyo. Bale, ito yung original, manipis lang. Itong midsole niya is TPE EVA blend. Malambot, pero bouncy. Maganda yung underfoot feel natin. Napaka-responsive niya. Tapos carbon plated itong sapatos na to. Tapos meron akong nabasa na itong foam niya, itong midsole foam niya, comparable sa New Balance Fuel Cell. Now, I'm not sure kung ganun talaga yung feeling kasi hindi ko pa nasubukan yung Fuel Cell ng New Balance, pero napakaganda, responsive na foam to, tapos malambot, maganda yung underfoot feel. Isa to sa pinaka-komportableng sapatos ko ngayon. Tapos ito naman yung outsole niya, QASU, yung nakalagay dito. I think ito yung pangalan ng technology ng kanilang outsole. But I think this is CPU material or yung material niya is CPU. 31 kilometers, napaka-minimal ng pudpud or actually hindi mo talaga mapapansin kung hindi mo talagang titingnan ng maigi. So durability wise, pasadong-pasado to. Saka in terms of grip, hindi ko siya napansin or wala akong problema pagdating sa grip niya. In terms of basa o kaya dry na daan. Ito yung daan. So walang problema. So sa mga race ko siya talaga ginagamit. Merong isang beses lang na ginamit ko siya sa speed workout. More of races talaga. Yun nga yung sinabi ko, kung meron man akong chance na bumili nito, again, ito yung sapatos na talagang hindi ako manghihinayang na bilhin ulit. Actually, nagpaplano na akong bilhin kung meron na akong pera. Isang sapatos pang speed workout, tapos ito yung pang race. Kasi baka, iniisip ko baka i-discontinue nila. Mabuti na yung meron pang isang reserve. Anyway, since tapos na tayo sa specs, ang pinakaunang nagustuhan ko sa sapatos na to is yung kanyang colorway. Siyempre, napaka-unique. Maganda ang colorway niya. Pangalawa, yung timbang niya. Yung sinabi ko kanina, 235 grams lang siya sa size 11. Pangatlo, yung comfort na nabibigay nito. In terms of toe box area niya, hindi masakit, hindi ako namamatayan ng kuko. Although, itong sapatos na to, medyo maliit siya. So kung wide yung mga paa nyo, kailangan yung mag-size up talaga. Ako, size 10 lang yung mga sapatos ko talaga, or yung paa ko, size 10 lang. Pero ito, size 11 siya. Compared sa ibang size 11 ko na sapatos, medyo maliit siya. So, take note of that. Hindi siya ganun ka, or hindi ko masasabing true to size siya. In terms of comfort, maganda yung sapatos na to. Breathable yung upper niya. Hindi ako namamatayan ng kuko. Yung toe box niya is wide enough para ma-accommodate yung paa ko na hindi naman talaga ganun ka-wide, pero gusto ko talaga na roomy yung toe box ko. Yung pang-apat, syempre yung sinabi ko, performance ng midsole. Napaka-bouncy para sa akin in terms of, or relative sa ibang mga sapatos ko dito, ito yung pinakamagandang midsole technology na nagamit ko. Bouncy, masarap sa paa, isuot, soft underfoot feel, tapos hindi siya maselan kahit mabagal yung pace mo.
Hindi katulad ng ibang carbon plate na sapatos, halimbawa yung Anta na C202 HP Pro ko, masakit siya kung mabagal yung takbo mo. Ito, forgiving siya sa mabagal na takbo. In terms of stability naman, kahit na sabihin na natin racing shoe siya, hindi naman siya unstable para sa akin. So good enough yung stability niya sa mabilisang takbo. So wala akong problema sa stability ng sapatos na to. Now in terms of outsole, yun nga nagustuhan ko rin siya kasi durable siya. At the same time, wala akong naging problema mapabasa man o kaya tuyong daan. So far, itong sapatos na to, ito yung isa sa pinakamurang nabili ko sa mahigit 1 taon ko sa running era ko, pero ito yung pinakamaganda yung performance. Mas maganda pa sa performance ng ibang mamahaling sapatos ko.